Good morning. Isang mabiyayang umaga, sarap na umaga, mainit na umaga sa ating lahat. Pinagpalang umaga mula sa ating Diyos na matapat, Diyos na buhay. Salamat sapagkat muli naririto na naman tayo ngayong umaga upang tayo po ay sama-samang magbubulay-bulay ng kaniyang salita. Ating pong nanamnamin ang mabuting balita na patuloy na inihahayag ng ating Panginoong Diyos tuwing umaga. Tayo po ay dumulog sa ating makapangyarihang Diyos sa pamamagitan po ng sama-samang pananalangin. O aming Diyos, may likha ng langit at lupa, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Diyos na mabuti, Diyos na matapat, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan paman. Salamat sa napakadakilang pribilehiyo na kami, Panginoon, ay binigyan mo, ginising mo ang panibagong buhay, Panginoon, upang aming kamasahin ng mayroong kagalakad sa amin. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. At nais namin, Panginoon, patuloy na hilingin sa inyo at buong pagpapakumbaba na hilingin, Panginoon, ang mabiyaya at kapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pagpapakumbaba. Usap ka po at magsalita sa amin. Tunay, O Diyos, amin din pong dalangin ang paglilinis ng iyong banal na dugo sa aming mga patawarin mo po kami, Panginoon, kami man ay nagkaroon ng kasalanan pagkakapatid naming nagawa. Tunay, O Diyos, sa araw na ito, kayo po ay aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan at bibigyan ng pinakamataas na karangalan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kung meron po kayong mga banal na kasulatan, nais ko po kayong makibukas sa akin sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Babasahin ko po ito sa dalawa pong salin. Una ay sa English version and sa Tagalog version sa pangalawa. Remember Jesus Christ risen from the dead, the offspring David has preached in my gospel. Ito naman po ang sinasabi sa 2 Timothy sa Tagalog. Alalahanin mo si Jesucristo ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko sa inyo. Ito po ay nabanggit o binanggit ng ating kapatid na si Pablo, na kung saan ay napapanahon po para sa atin ngayong umaga. Na dapat po nating alalahanin. Meron po siyang itinuro na dalawang daan o dalawang pamamaraan upang ating alalahanin ang ating Panginoong Hesus. Una po roon sa tinuran ng kanyang salita, alalahanin natin siya bilang Panginoon na muling nabuhay mula sa mga patay. Yun po yung unang-unang itinuturo ng talatang ating binanggit. At ang pangalawa naman na pamamaraan ng pag-alaala sa ating Panginoong Jesucristo ay yung maalala natin that Jesus Christ is the offspring of David. So, maliwanag po mga kapatid. Una,
alalahanin natin siya bilang isang namatay at muling nabuhay. Pangalawa, alalahanin natin siya bilang nagmula sa lahi ni David o ni Hari David. Ang katanungan na ating iiwan sa umagang ito sa ating pagbubulay-bulay ay why these two things about Jesus na kailangan nating alalahanin. Kaya po ito ay binibigyang diin sa banal na kasulatan ni Apostol Pablo. Marahil ay naroroon ang katotohanan na dapat nating pagbulay-bulayan sa umaga. Sa kadahilan ng kung ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay mula doon sa mga patay at ngayon ay siya'y nabubuhay, ang implication po nito is that Jesus Christ is triumphant over death. Over death. Including our death. That is the implication. Kung ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, gayon din po tayo, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Tayo po ay matagumpay na mabubuhay mula sa patay, sa mga patay. Dahil sinasabi po ng banal na kasulatan na kung ang Espiritu na kung saan ay nagbigay buhay sa ating Panginoong Jesucristo upang siya po ay muling mabuhay mula sa mga patay, ito rin pong Espiritu na ito ang siyang magbibigay buhay sa atin mula sa ating mortal na katawan. Ito po yung magbubuhay o bubuhay sa atin mula sa mga patay. At yun po ay maliwanag po na itinuturo ng Romans chapter 8 verse 11. Ganito po ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang namamatay o mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. So kung ganun po ang isang napakalaking katotohanan, ang ibig sabihin po nito na kahit na gaano kaseryoso ang paghihirap o suffering na maaaring mangyari sa buhay ng isang mananampalataya, no matter how worst, actually, sinasabi ko nga po ito lagi, yung kahit na doon sa time o sa oras na ito yung pinaka nakakatakot, yung pinakapangit na sitwasyon o kalalagayan natin sa buhay o sitwasyon sa buhay mo, sa buhay ko, na halos ayaw mong tingnan o ayaw mong isipin dahil nga nakakatakot ito na nangyayari sa buhay. And the worst case scenario is that it can do this to your body, that your body can kill you. Or sabihin natin, ito na yung pinakadulo na pwedeng mangyari sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Yung tayo po ay patayin. O yung mismong katawan natin ay mamatay. Yun na po yung pinaka-worst scenario. Di natin alam kung sa papaanong parang ito mangyari.
Pero meron po tayong mga nababalitaan na isang manggagawa ng Panginoon, isang pastor ay na-aksidente o nag-crash yung kanyang sasakyan at siya'y naipit at halos magkadurog-durog ang kaniyang katawan. Meron din tayong nababalitaan na isang anak ng pastor ay ginahasa mula doon sa kanyang pag-uwi mula sa kanyang pinapasukang paaralan sa UP Los Baños, at pagsakay niya ng tricycle ay siya po ay ginahasa ng driver ng tricycle at siya'y namatay o pinatay. And even today, that we can see in our surroundings or situation of our nation, sa ganitong panahon ng pandemya ay marami po tayong nababalitaan na mga mananampalataya o mga Kristiyano and even pastors na sila po ay naapektuhan ng pandemya. Sila po ay nagkaroon ng COVID virus sa kanilang katawan at halos sila po ay na-intubate at ang iba ay nabuhay, ang iba ay namatay. And personally sa aking buhay, naganap din po ito mismo sa aking asawa, na kung saan ay halos ayokong tingnan ang mga pangyayari habang siya po ay unti-unting kinukuha ng kamatayan. At siya nga po ay namatay sa cancer o sa lung cancer year back 2013. Ito po yung mga bagay na gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin, na maaaring ito na yung pinaka-worst suffering na maranasan natin, yung dulo na kung saan ay tayo ay mamatay. And the truth is that Jesus has taken the sting out of that enemy. Nang muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ay sinabi ng salita ng Diyos, "Asan ka na, kamatayan? Asa na ang iyong kamandag? Nilupig na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo." That's why the word of the Lord said in Matthew chapter 10 verse 28, "Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno." Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Minsan para bang ang nangyayaring kalalagayan o sitwasyon ng isang mananampalataya ay kaya siya ay napaparalyze at hindi na niya nagagawa ang kailangang gawin sa kaharian ng Diyos, ay yung maparalyze na siya doon sa tinatawag na pagkatakot. Yung pagkatakot na mamatay. Parang yun na ba yung dulo? Kaya sa pangkasalukuyan, maraming mga Kristiyano sa ngayon ang hindi nila nagagawa yung dapat na gawin nila para sa kaharian. Dahil natatakot na po sila na mamatay. Nandun na lamang po sila sa kanilang bahay, mamahinga, inaantay na mawala ang pandemya, at resolve na sila na saka na sila kikilos kapag sila po ay ligtas na doon sa pandemya. Ako'y nalulungkot dahil kung ito yung dahilan ng ating pagtigil sa gawain ng Panginoon at hindi na tayo
gumawa ng solusyon upang maabot natin ang napakaraming tao na nangangailangan ng lakas ng loob o nangangailangan ng salita ng Diyos sa mga panahong ito, dahil ang mga Kristiyano ay naroon na lamang sa kanilang bahay at nagtatago. Ito po'y malaking kalungkutan para sa Diyos. Hindi ko po isinusulong na tayo po ay naroon na magpakamatay o sabihin natin ilagay na natin yung ating sarili sa delikadong sitwasyon. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko lamang po ay tayo po'y magbulay-bulay kung tama nga ba na ganoon ang ating maging kaisipan, na tayo po ay gupuin na ng pagkatakot sa kamatayan. Dahil naniniwala po ang inyong lingkod na wala man ang pandemya, mayroon pa rin tayong nakatakdang araw ng kamatayan. Kaya ang kamatayan po ay hindi dapat nating katakutan. Sa halip, ang katakutan natin ay yung nakapapatay ng espiritu o ng kaluluwa doon sa impyerno. Maaari po natin gawin ang mga ipinapagawa ng Diyos sa kanyang kaharian kahit sa ganitong panahon ng pandemya. Maraming pamamaraan na maaaring ibigay ang Diyos wisdom upang patuloy nating maunawaan na matagal ng panahon na tinalo ang kamandag ng kamatayan. Kaya ang unang bagay na dapat nating alalahanin tungkol kay Jesus ay ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay na laban sa kamatayan at muli siyang nabuhay ng araw upang papag-unawa ng bawat isa sa atin sa umagang ito na ang espiritong nananahan sa iyo ay ang espiritong nanahan sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan itong espiritong ito ang muling nagbigay buhay o bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, na mayroong katotohanan o implikasyon. Mahal kong mga kapatid sa Panginoon, yan ang espiritu nasa sa iyo. Kaya hindi ka dapat matakot sa kamatayan dahil mayroon tayong pag-asa sa buhay na ito, na bagamat maaaring sirain ang ating katawang panlupa, subalit hindi siya magtatagumpay na sirain ang ating buhay sa pilit ng ating Diyos sa langit. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, kung ang pag-asa natin sa buhay na ito ay ang pag-asa lamang dito sa lupa, tayo na ang pinakakawawang tao sa daigdig na ito. Paano mo ginagawa o paano ka ngayon nagiging kagamit-gamit sa kaharian ng ating Panginoong Diyos upang maabot natin ang mga tao na tunay na nangangailangan sa panahon katulad nito? Marahil ang inyong lingkod sa Diyos ang karangalan, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi hadlang ang pandemyang ito upang hindi natin maabot ang ating mga kapwa at matulungan sila sa paraang itinuturo ng ating Panginoon. Marami akong mga bagay na ginagawa sa pangkasalukuyan upang abutin ang aking kapwa at ipaabot sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay at pangangaral ng salita ng Diyos sa labas. Pagbibigay ng mga relief goods, pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng Diyos na sila'y mahal ng Diyos sa kabila ng pandemya. At higit sa lahat, yung patuloy na pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media, katulad dito at sa ibang kaparaan. Maraming paraan na ituturo ang Panginoon sa buhay natin. At marahil tayo ay bibigyan ng Diyos ng wisdom
kung paano tayo gagalaw sa ganitong sitwasyon ng ating buhay. But more than that, my dear brothers and sisters in Christ, the resurrection of Jesus was not a random resurrection. It was the resurrection of the Son of David, according to the Word of God. Ang sabi doon, remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David. Bakit po ito sinabi ng ating kapatid na Pablo? Dahil every Jewish person alam ang kahulugan ng salitang ito. Na ang ibig sabihin, kung titingnan natin ang John chapter 7 verse 42, ang sabi po ng John 7:42, hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesayas sa lipid David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Kaya binanggit ito ni Apostol Pablo ay upang malaman ng lahat sa atin at maging ng mga Hudyo noong kapanahon ng iyon na si Jesus ang tagapagligtas. He is the Messiah. At kung ganoon ang katotohanan na nais-implied, that meant that this resurrection was the resurrection of the everlasting King. Pakinggan natin yung sinabi ng anghel kay Maria noong mga panahon na yon, na kung saan ang sabi ng anghel, behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. According to Luke chapter 1 verse 31 to 33. So because of this, we must remember Jesus na ating pong pinaglilingkuran, na kung saan ang ating Panginoong Kristo na siya nating binibigyan ng tinatawag na dahilan bakit po tayo nagtitiis o nagkakaroon ng suffering, o meron man tayong suffering na kinakaharap sa pangkasalukuyan. Hindi lamang po siya muling nabuhay, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Hindi lamang po siya muling nabuhay mula sa mga patay, kundi siya rin naman po ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos na muling nabuhay. Siya mo'y buhay sa pangkasalukuyan bilang hari. At siya po'y maghahari magpakailan paman. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. He will reign forever. Of his kingdom, sabi ng banal na kasulatan, there will be no end. Kahit na ano ang gawin niya sa iyo o gawin nila sa inyo, kahit na ano ang mangyari sa ating buhay, nakakatakot mo itong pangyayari. Sabi ko nga, pinaka-worst scenario, yung patayin yung ating katawang panlupa. Hindi ka dapat matakot. Bakit po, Pastor? Because you will live again and you will reign with Him. Kahit ang kamatayan
ay hindi dapat katakutan sapagkat muli tayong bubuhayin at tayo'y kasamang mag-ahari ng ating Panginoong Hesus. So ang aking confession ngayong umaga, deklarasyon ngayong umaga. Salamat o Diyos, anumang sitwasyon sa aking buhay, anumang pinakamabigat na sitwasyon na maaaring mangyari sa aking buhay, aking panghahawakan ang mga salita mo at patuloy kong aalalahanin ang dalawang bagay o pamamaraan na dapat kong alalahanin. Una, idinideklara ko na ang aking Panginoong Kristo ay muling nabuhay sa mga patay. Nagtagumpay siya laban sa kamandag ng kamatayan. At ang Espiritong nananahas sa akin ay siyang Espiritu na bumuhay sa aking Panginoong Kristo. Dahil dito, ako man ay muling bubuhay. Pangalawang deklarasyon ko sa araw na ito, kung paanong si Jesus ay nagmula sa angkan ni David, ang ibig sabihin siya'y tagapagligtas. Itinideklara ko ngayong umaga na si Jesus ay aking tagapagligtas, hindi lamang sa buhay na walang hanggan, kung hindi sa pangkasalukuyan at ng sitwasyon ng buhay ko, mananatili siyang buhay, hari at tagapagligtas ng aking magandang umaga po sa ating lahat. Nawa tayong lahat ay pinagpala ng salita ng Diyos. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. O Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga katotohanan na iyo pong tinuran sa bawat isa sa amin. Lord, yung mga nanonood, yung mga nakikinig sa pangalan ni Jesus, patuloy po na pagpalain niyo ang kanilang buhay. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. At nawa mapagpala, Panginoon, ang bawat isa sa mga salita mo na nahayag sa aming kalagitnaan. Patuloy, O Diyos, na hinihiling namin ang pagkupkop ng iyong Santong Espiritu, ang kaniyang pagpuspos, ang kaniyang gabay, ang kaniyang patnubay. At maging, Panginoon, ang banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Dalangin ko po, Panginoon, at ina-apply ko ito sa aking katawan, sa aking buhay, ang iyong masaganang biyaya at proteksyon. Salamat po, Ama. Patuloy kang maparangalan sa buhay nito. Ang lahat ng ito ay akin pong ibinabalik at ipinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ at ang aking mga membro sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Muli, ako po'y namamanig sa inyo upang patuloy ninyong masubaybayan ang ilang mga devotional and doctrinal teaching ko at maging ang typical life of a pastor. Please subscribe to my Shepherd's Staff channel sa YouTube. I-click nyo lamang ang link na kung saan ay inyo pong makikita dito sa Daily Devotional Shepherd's Staff. May link po yan, makikita nyo. I-click lamang, then subscribe nyo ang aking channel. Muli, magandang umaga. Soli Deo Gloria.